Hindi lahat ng bahay na iniiwasan ng mga tao ay dahil sa mga multo. Minsan, ang tunay na dahilan ay ang mga pangyayaring nangyari noon. Mga pangyayaring pilit ng kinalimutan ng buong baryo. Mahigit 20 taon nang walang nakatira sa lumang bahay na nakatayo sa gilid ng ilog sa Barangay San Roque. Hindi ito wasak, hindi rin naman lubusang abandonado. Matibay pa rin ang pundasyon, buo pa ang bubong, at paminsan-minsan ay may makikitang tila bagong sinding ilaw sa isa sa mga bintana nito. Ngunit wala ni isang tao sa baryo ang naglalakas loob na lumapit doon kapag sumasapit na ang gabi. Kapag tinatanong ang matatanda kung bakit, iisa lang ang sagot nila. May mga bahay na hindi na dapat binabalikan. Hindi na nila yon dinadagdagan pa. Isang content writer si Adrian, 29 na taong gulang. Mahilig siyang magsulat ng mga artikulo tungkol sa mga lumang lugar sa probinsya. At hindi siya naniniwala sa mga kababalaghan. Para sa kanya, lahat ng kwento ay may lohikal na paliwanag. Nalaman niya ang tungkol sa bahay sa tabi ng ilog matapos siyang makabasa ng lumang post sa social media. Halos lahat ng komento ay nagsasabing may nagpapakita raw na babae sa bintana tuwing 12:00 ng gabi. May ilan ding nagsasabi may naririnig silang yabag kahit walang tao. Siyempre, hindi naniniwala si Adrian. Sa isip niya, baka gawa-gawa lang yon upang takutin ng mga osyusero. Kaya isang Sabado ng hapon, bumiyahe siya papunta sa barangay. Pagdating niya roon, una niyang pinuntahan ang tindahan malapit sa kapilya. Habang bumibili siya ng tubig, tinanong niya ang matandang tindera. "Ate, saan po banda yung bahay sa tabi ng ilog?" Biglang tumahimik ang matanda. Hindi agad ito sumagot. Sa halip ay tiningnan muna siya mula ulo hanggang paa. "May kamag-anak ka ba roon?" "Wala po." "Bakit mo pupuntahan?" "Nagsusulat lang po ako." Napabuntong hininga ang matanda. "Kung ako sa'yo, huwag ka nang pumunta." Ngumiti lamang si Adrian. Akala niya normal lang na pamahiin yun. Bandang 5:00 ng hapon ay narating niya ang bahay. Mas malaki pala yon kesa sa inaakala niya. 2 palapag. Kahoy ang karamihan ng dingding. May lumang balkonahe sa harap. Sa likod nito ay ang ilog na mabagal ang agos. Tahimik ang paligid, walang ingay ng sasakyan. Tanging huni ng mga ibon at lagaslas ng tubig ang maririnig. Perpekto para sa litrato. Nagsimula siyang kumuha ng mga larawan. Habang iniikot niya ang bahay, napansin niyang tila may bagong bakas ng putik sa may hagdan. Parang may umakyat lang kamakailan. Pero wala siyang nakitang tao. Inisip niyang baka mangingisda lamang yun. Pagsapit ng 6:00, halos palubog na ang araw. Balak na sana niyang umalis, ngunit napansin niya ang isang ilaw. Sa ikalawang palapag, sa pinakadulong bintana, mahina lamang. Parang liwanag ng lumang bumbilya, kaya napakunot ang noo niya. Ayon sa barangay, wala ng kuryente ang bahay simula noong dekada 90. Kinuha niya ang kamera. Pag-zoom niya, may tila anino. Isang tao, nakatayo sa likod ng kurtina.
hindi gumagalaw. Kinabukasan, pinakita niyang larawan sa kapitan ng barangay. Nanahimik ang kapitan. Pagkaraan ng ilang segundo ay sinabi nito, "Hindi ikaw ang unang nakakuha niyan." May inilabas itong lumang folder, mga larawan. Iba't ibang tao ang kumuha. Iisang bintana. At sa bawat litrato, may parehong anino. Parehong pwesto, parehong taas. Hindi nagbabago kahit magkakaiba ang taon. Dahil lalo siyang naengganyo, bumalik siya kinagabihan. May dala siyang flashlight, camera at voice recorder. Bandang 11:30 ay nakapwesto na siya sa harap ng bahay. Tahimik ang paligid, walang hangin, walang kuliglig. Napansin niyang kakaiba ang katahimikan. Parang walang buhay sa buong paligid. Eksaktong 12:00, may narinig siyang mahinang kalabog mula sa loob. 1, 2, 3. Parang may dahan-dahang naglalakad sa ikalawang palapag. Hindi mabilis, hindi mabagal. Sadyang mabigat ang bawat hakbang. Nagsimula siyang mag-record habang nakatutok ang kamera sa bintana. Unti-unting gumalaw ang kurtina, hindi dahil sa hangin, dahil may humawak mula sa loob. Dahan-dahang bumukas ang kurtina, ngunit walang taong lumabas. Makaraan ng ilang segundo, may marahang kumatok mula sa likuran niya. Napalingon siya. Walang tao. Pagharap niyang muli sa bahay, sarado na ulit ang kurtina. Kinabukasan, pinakinggan niya ang audio recording. Noong una, puro kuliglig lamang. Pagkatapos, may narinig siyang boses. Hindi niya narinig yon nung mismong gabi na yon. Mahina, boses ng babae. "Umalis ka na." Paulit-ulit, halos pabulong. Nanlamig ang buong katawan niya. Hindi pa rin siya sumuko. Nais niyang malaman ang kasaysayan ng bahay. Sa munisipyo, nakakita siya ng lumang tala. Noong 1998, isang pamilya ang nakatira doon. Mag-asawa at kanilang 8 taong gulang na anak. Isang gabi ng malakas na bagyo, umapaw ang ilog. Natagpo ang patay ang ama kinabukasan. Ang mag-ina naman ay hindi na nakita. Simula noon, wala nang tumira sa bahay. Ngunit ang mas kakaiba, ayon sa investigasyon noon, walang palatandaan na inanod ang dalawa. Parang basta na lamang silang naglaho. Makalipas ang ilang araw, may matandang mangingisda ang lumapit kay Adrian. "Ayaw mong makinig sa amin." Tahimik lamang si Adrian. "May naririnig ka na, hindi ba?" Tumango siya. "May nakita ka na rin." Muli siyang tumango. "Kung gusto mong makauwi ng ligtas, huwag ka nang bumalik sa bahay." Ngunit huli na ang lahat. Simula nang bumisita siya doon, tuwing madaling araw ay nagigising siya dahil sa tunog ng umaagos na tubig. Kahit nasa inuupahan siyang apartment sa lungsod, kapag bubuksan niya ang bintana, wala namang ulan, wala ring ilog, pero malinaw na malinaw ang lagaslas ng tubig. Minsan naman, nagigising siya dahil may maputik na bakas ng paa sa sahig. Isa lamang. Maliit, parang bata.
at laging nagsisimula sa pintuan papunta sa kanyang kama. Lumipas ang 2 linggo. Hindi na siya muling nakita ng kanyang mga kaibigan. Ang huli niyang mensahe ay ipinadala bandang 12:00 ng hating gabi. Sa tingin ko, may tao talaga sa bahay. Babalikan ko lang sandali para makumpirma. Hindi na siya nag-reply matapos iyon. 3 araw ang lumipas bago siya hanapin ng pulisya. Natagpuan nila ang kanyang sasakyan sa gilid ng ilog. Nasa loob pa ang susi. Nandoon din ang kamera, ngunit wala si Adrian. Nang tingnan nila ang memory card, may isang huling larawan. Kuhang-kuha ang lumang bahay. Sa bintana ng 2 palapag ay may nakatayong isang babae. Katabi niya ang isang batang nakatingin sa kamera. At sa pinakadulo, may isa pang tao. Isang lalaking nakatalikod, suot ang parehong jacket na suot ni Adrian noong gabing mawala siya. Hindi na siya nakita kailanman. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang bahay sa tabi ng ilog. Tahimik, hindi wasak, hindi pinapasok ng mga tao. At kapag napapadaan ang mga mangingisda roon tuwing hating gabi, iniiwasan nilang tumingin sa 2 palapag. Dahil ayon sa ilan, minsan ay 3 na ang nakikita sa bintana. Isang babae, isang bata, at isang lalaking tila may hinihintay na susunod na bibisita.